So yung last lesson natin para sa Gen Bio 2 is yung architectural plan of animal. So syempre under yan ng Kingdom Animalia. So pag sinabi natin Kingdom Animalia, it is composed of diverse group of multicellular organisms which exhibit variation in form, size, and levels of complexity in body organization. So ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na plan. Architectural plan. So, kumbaga, yung symmetry. Oops, kulang ng way. So, symmetry. Yan. So, animals also share common architectural themes or patterns such as symmetry, metamerism, and cephalization. So, itong architectural plan na to, it is about dito sa tatlo lang na to. Pero syempre, bago natin i-discuss yung symmetry, metamerism, and cephalization, meron tayong mga anatomical terms na dapat tandaan para kapag diniscuss natin yung yung tatlo na yun kanina, is alam natin kung ano yung tinutukoy. So, meron tayong terms for locating body regions of bilaterally symmetrical animal. So, pag sinabi natin bilateral, so sa dalawa lang hinahati, symmetrical is parehas. So, yung una is anterior or cranial, it refers to head end. Kapag yung animal is meron siyang nakaano siya sa ground. So, kumbaga, kagaya dito sa tao, dahil nakatayo siya, bipedal siya. So, itong head end ay tinatawag na cranial. So, kaya itong dalawa na to, or yan, anterior or cranial. So, depende dun sa animal. So, kapag ka naman dun sa human, so ang anterior nila, or ventral yung magkasama, ang magka-or. Okay? So, and then, syempre, posterior. So kung yung isa ay head end, ito namang posterior ay rear or tail end. So, dito naman sa banda dito, yung posterior or caudal. And then, dorsal is yung backside. And then, yung ventral is itong abdominal side or yung belly side. And then, syempre, yung midline is yung gitna. So, dahil nakatagilid to, hindi siya makita dyan. So, ito siya. Sa orientation ng yung kapag naglalakad, yung pag naglalakad yung animal is apat yung gamit niya. So, anterior head end, posterior tail end, tapos dorsal yung likod, tapos ventral yung belly side. So, syempre, yung midline is ito. Kung maaalala nyo yung sa palaka, is meron din siyang midline doon. Yung part ng linya alba. And then, lateral is to the side. Okay, so sa side siya. Kung ito yung sa tao. Oops. Ayan. And then distal is far from the midline. So, ibig sabihin, dito yung distal. Ito yung distal. And then, proximal is near the midline. So, dahil ito yung midline natin, so, ibig sabihin, nandito yung proximal. So, kung sa kamay, so, ibig sabihin, kung meron tayong yung tao natin, so, ayan. Ayan. So, ito yung midline natin. Ito yung proximal dahil malapit sa midline. Ito naman yung distal. So usually kapag giginawin kayo or lalamigin kayo, mas nilalamig yung distal. Bakit distal? Dahil malayo siya sa midline. And then pectoral is yung chest region. So dito yan. Okay, dibdib. Pelvic is hip region. Kaya meron tayong pelvic bone na tinatawag. And then syempre meron tayong planes of division. So, yung una is sagittal. So, sagittal is plane passing through the midline which divides the animal into right and left halves. Okay? So, ayan siya. So, ibig sabihin, kapag sinunod natin yung midline or ang hati na ginawa natin is dun sa midline, yun yung, ang tawag dun sa plane of division na yon is sagittal. Okay? So, nahahati kapag sagittal, ang tatandaan nyo, merong right and merong left. Kapag frontal naman, so ang frontal is mahahati yung animals into dorsal and ventral. So, yan siya. So, ito yung dorsal, ito yung ventral, tapos sa likod yung dorsal. Frontal yan. And then transverse, cross-section, or horizontal.
plane, ang tawag naman ay, ayan, so nahahati siya, ano siya? Perpendicular or yung cross-section. So itong sagittal at frontal ay longitudinal. Itong horizontal ay cross-section. Ayan, so tatandaan niyo yung LS at XS ha. Ayan. And then, syempre, so doon tayo. So, symmetry of animals. So, pag sinabi natin symmetry of animals refers to the correspondence in size and shape of parts on opposite sides of a median plane or balanced proportion of body parts. So, meron tayong two most common occurring types, yung radial and bilateral symmetry. So, ibig sabihin, pag tinignan nyo yung symmetry ng animal kapag hinati, is kung ano yung magiging balance na proportion ng body part nila. So, simulan natin dun sa radial symmetry. So, pag sinabi natin radial symmetry, arrangement of body parts around a central axis like rays on a sun or pieces in a pie. So, kaya halimbawa, kapag tinignan nyo yung corals, okay, so pag tinignan nyo sa top view, okay, so pag hinati nyo siya, so siya ay radial. So, pag hinati nyo siya parang pie or pizza, equal or balance yung itsura niya. So, yun yung radial. Pero kapag sa side nyo naman siya tinignan, tingin nyo, pwede ba siya maging bilateral? So, usually, yung mga bilateral symmetry is saan? Usually, sa mga animal na merong animals na na yung mga higher animals sa bilateral symmetry. So, pag sinabi natin bilateral symmetry, arrangement of body parts in such a way that there is only one way to cut the body and get two identical halves. Ayan. So, kagaya nitong beetle na example natin, so pag hinati nyo siya, identical yung hati niya. So, meron siya itong isang ito, 1, 2, 3, 4. So, dun sa kabila, meron din siya. So, kumbaga, pag hinati nyo itong bilateral symmetry or yung beetle, nahahati siya into left and right half. So, ano ang tawag sa plane na yon? So, ang tawag ay yung sagittal. Okay? And then, kapag asymmetry, so asymmetry A, ibig sabihin ay absence. So, ibig sabihin, wala siyang symmetry na kahit anong gawin mong hati is wala kang makukuha na, kumbaga, balance, o kumbaga, proportion nung shape nung individual or nung animal. Okay? And then, cephalization. So, cephalization naman is the differentiation of the head region. So, usually, sa anong klaseng animals? So, usually, sa mga, ayan, kagaya nito, sa flatworm, vertebrates, nematodes, and arthropods. So, nakita nyo, ginamitan ng phylogenetic tree. Okay? So, yung cephalization is strongly associated with bilateral animals adapted for directed, usually forward movement. So, syempre, dahil head nga daw ang kailangan, head region, differentiation of the head region. So, ibig sabihin, yung head nila is kailangan para ibig sabihin, meron silang head para mag-move forward. Okay, so, kaya meron tayo yung sa anterior part, yung head na nakalagay. So, syempre, pag no-cephalization, ang movement nila is kagaya ng jellyfish. Ang movement niya ay pataas, tapos pataas baba, ganyan. And then, metamerism. So, metamerism is the similar repetition of body segments along the longitudinal body axis. So, longitudinal. So, ibig sabihin, yung hati niya is either, yung, kumbaga, parehas doon sa longitudinal. So, kumbaga, parang ganyan-ganyan siya pag tinignan nyo. So, each segment is called metamere or somite. So, kada isang ganito ay metamere or somite. So, example, ito, meron tayo. So, meron tayo na as in pare-parehas talaga. So, usually, sa annelids yung mga yan. So, ito yung true metamerism. Metamerism. And then, syempre, meron naman tayong mga metamerism na hindi pare-parehas, kagaya nito dahil meron siyang ganito, pero merong part ng body niya na magkakapit din. So, ang tawag naman dyan ay homonymous. Homonymous. Metamerism. So, pare-parehas. Meron lang
isa na naiiba. Pero kapag ganito na example, okay, so dito sa crustacean, so isa, tapos ito, ayan. Tapos yung sa buntot is iba din. So ang tawag naman dyan ay heteronomous metamerism. Okay, so yan po yung tatlong types ng metamerism natin. So hanggang dyan lang po yung coverage ng exam natin. Pakitignan na lang po kung ano yung coverage ng exam natin sa group natin sa Facebook. Nakalagay po doon kung ano yung coverage. Pakibasa na lang po at pakicheck. So yun lang po. Thank you. May tanong ba?